Samantala, patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang nasa 50 barko ng Chinese militia na namataan sa Rizal Reef sa West Philippine Sea. Nagpadala na ng 2 barko ang Pilipinas para dito. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Magkakatikit at nakaangkurahe lamang ang mga Chinese maritime militia vessel na namataan sa Rizal o Iroquois Reef sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, noon pang June 17 na monitor ang pagkukumpulan ng nasa 50 Chinese maritime militia vessels. Kaya naman idineploy ang BRP Cape San Agustin at BRP Cape Engaño habang nagpalipad din ng isang eroplano para bantayan ang aktibidad ng mga ito. Sa pamamagitan ng radio challenge, iginiit ng PCG ang iligal na pananatili ng mga barko ng China sa Rizal Reef na may distansyang 130 nautical miles mula sa Palawan, pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Walang tugon sa radyo ang mga Chinese maritime militia vessel at patuloy ang pananatili sa lugar. Despite of them not responding sa radio challenge natin na ito, ang Philippine Coast Guard vessels remain to be in the area. At para siguraduhin that the moment we see presence of Chinese personnel, we can immediately communicate with them and tell them to leave immediately. Bukod sa iligal na pangaangkin sa West Philippine Sea at paninindak sa mga mangingisdang Pilipino, sinabi ng PCG na posibleng bahagi rin ng intelligence and surveillance ang pag-deploy sa mga militia vessels ng China. Siguro they are monitoring what are the activities of the Coast Guard and even the Armed Forces of the Philippines in these areas. So there are diverse reasons that we can speculate, what's the real intent. But one thing is clear here. The presence of all this Chinese maritime militia is actually a violation of UNCLOS. It violates our own sovereign rights in the West Philippine Sea. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng kumpulan ng mga Chinese maritime militia vessel sa Rizal Reef. Noong 2023 ay iniulat ng PCG at AFP ang malawakang pinsala sa marine environment sa mga bahagi ng karagatan na madalas may mga militia vessel, kabilang na ang Rizal Reef at Escoda Shoal. Kaya naman pinangangambahan ngayon ang magiging epekto sa pagkukumpulang muli ng mga naturang barko ng China. Since hindi naman talaga designated na anchorage area to, there's a possibility na yung mga coral reef na nandyan ay binabagsakan nila ng mga corals. Secondly, kung ganitong karaming barko ay meron talagang crew sa loob nila, you can just imagine how can it pollute the waters in Rizal Reef. Patuloy ang gagawing documentation ng PCG sa aktibidad ng mga barko ng China kung saan sinusumite ang mga ulat sa National Task Force for the West Philippine Sea para sa magiging hakbang ng pamahalaan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.